Nakakatuwang makita na halos buwan-buwan nagsusulputan ang mga bagong electric vehicles. Sa larangan ng motor, marami na mga players na lumalabas. This is good news, syempre, kasi habang dumadami sila, pababa ng pababa ang presyo niyan. Ngayon naman, ang pumoporma ay TVS, isa sa pinakamalaking brand sa mundo na galing India. Ito po ang TVS iQube. Peak power niya, we are looking at 4.6 kilowatts. Rated top speed is at 78 kph with 140 Newton meters of torque. Charging cycle natin dito is 100 kilometers bago ka mag-charge ulit. And this is in real-world driving conditions. So, kung tipid mode ka, yung hindi mo masyado pinipigay yung throttle, mas tipid ka sa konsumo sa baterya. Meron siyang dalawang Lion batteries na may rated voltage of 52. Charger niya ay 650 watts and yung charging time natin bago mapuno ang mga baterya is 4.5 hours. Ang isang nakakatuwa dito at kung saan din nagfe-flex ang TVS is their app for this. Kaya kanyang bigyan ng maps, GPS, pwede niyang ibigay sa iyo yung average top speed mo, kung ilang carbon emissions ang hindi mo naidagdag sa planet Earth, meron kang average speed, total time mo sa daan, etc. Meron din siyang live tracking kung asan yung motor mo. So kunyari pinahiram mo siya, 'di ba? Alam mo kung saan dinala ng tropa mo yung motor, or yun, worst case scenario, nanakaw siya. You can track your bike. No problem. Ang isa pang feature nila dito sa app na ito, and I think this is like their highlight, you know, one of the good things that they put here, is meron silang crash alert system. Kung saan, kung ikaw ay sumemplang, alam ng motor yon, kung nahulog ka, tapos biglang magkakaroon ka ng option dun sa app, kung kailangan mo ng tulog, tatanungin ka niya kung are you okay, if not, do you need help, and at the click of a button, padi-dispatch yung alert na kailangan mo ng tulong. So I think that's really cool, and kudos to TVS na nilagay nyo ito dito sa motor nyo. Ayos yan. So, ito na po yung ating TVS iQube S, and ito po ay na-launch noong Makina Moto Expo nung nakaraan. Maraming nag-inquire, maraming natuwa, and right now they are ready to just roll out and just push the electric scoot. So, pati TVS, meron din silang finiflex na electric muscle, di ba? Off the bat, I will show you ang ating sizing. Mukha lang siyang maliit, pero pag nakasakay ka na, maluwag-luwag naman siya. And I can feel yung aking seat to floor peg ratio in terms of iba kasi pwedeng mas baba ng konti. Ito medyo mas taas ng konti para sa akin, considering kung saan ako sanay with my legs, of course. Now, kahit ganun kahabang aking legs, malaki pa rin ang aking leeway. As you can see, it's about 2 fingers. Luwag siya. And then, ang aking turning radius dito, tumatama ng konti, pero okay lang yan. Ilag-ilag lang naman ang katapat niyan, or ganyan. With spacing, it is okay, pero yung aking stepboard is a bit higher, so medyo nakataas yung aking knee. But this is for me as a 6 feet guy. S version, as you can see, ang laki ng kanyang gauge, right? So, please retract side stand. Tapos, press switch and brake para sabay. So, let's hold it here. Sabay, and there we go. Sabi ng mga taga TVS, i-ignore lang natin yung service overdue. But off the bat, nasa 4,159 na po ang tinakbo nito, and
Gusto ko yung mga ganyan, yung nakakarating sa atin ng mga test unit, yung mga nagamit na, hindi bagong-bago. So meron na tayong feel na may konting wear and tear, at least at 4,159, di ba? Nakagamit tayo ng ramdam na. And I'm telling you right now, so far sa paggamit ko, okay naman siya. Para makaget into ka sa kanyang mga folders and all of that, ito yung ating toggle switch, press, tapos you can go up and down and side. So if I press this right now inside, ito yung ating menu, general settings. Meron tayong Bluetooth settings din pag i-connect na natin ito sa ating telepono, my vehicle, digital documents, TPMS and all of that, trip meter. So yan. So kung marunong kang magmanipula ng telepono, basically sisiw to sa'yo. Back to our menu, ating speedometer. You got your alerts over here, battery power, trip meters, your average consumption. So meron tayong iCube app. You should download that, syempre, para mas full yung experience mo with the Scoot, right? So make sure you check that out. So in terms of quality for the iCube, as TVS bikes go, okay naman po siya. The grips, okay naman siya. But siguro baka palitan ko to. Maghahanap ako ng mas malagit ng konti. Ako, trip ko yung pagka-square niya. iCube nga eh. Kaya dapat lang hindi siya bilog. Cube eh, di ba? So okay rin yung ating mirrors. Quality of the paint it's pretty good. Obviously this is originally red. Nilagyan lang nila ng decal, but it is yeah, very good quality. Pakinggan natin ang ating busina. Tit tit tit. Hindi siya manipis na meep, ha. It's actually medyo makapal-kapal yung meep niya. Hindi siya meep. It's like meep. Lower tone. Naturally, wala kang maririnig na tunog. Electric nga eh. Gulay board is pretty spacious. Size 11 natin na paa. We have no space here for storage sa harap. What we do have is this, and dito tayo mag-charge. So, meron siyang power supply. Sasaksak mo yun sa power supply, and then pwede mo saksak sa outlet and you're fine. Ito yung power supplies. Take a look. So, just bring it with you para charge everywhere, anywhere ka. Shape, kaha, proportion, for me, it's fine. Ang ganda naman ng design sensibilities ng TVS. So, ang kasya dito sa ating compartment, dalawang half-face na helmet. Of course, you have your tools. And first aid kit. Very nice. How thoughtful. Dapat lahat ng manufacturer may first aid kit. That's a great idea. So, ang suggestion ko dito, room for improvement, I think would be a pilot light. That would be a nice addition para sa gabi, madaling maghalongkat ng gamit. We have a USB charging port which is under the seat, which is great, which means your connection against the elements is protected. Yung mga iba kasi dito na nakikita ko sa mga ibang bikes, parang nakakapraning lang isipin. I'm sure hindi naman delikado, but you know what I mean? Ito sure ball talagang hindi mababasa, di ba? Yep, pretty spacious. Not bad compartment. So maganda rin dito, todo yung bukas. And I'm glad I'm seeing more manufacturers. Kasi dati for some reason hanggang ganyan lang, di ba? It didn't make sense kasi hirap eh. Usually pumaposte ka dito, hindi ka naman pumaposte lagi sa likod ng bike para kung managamit. You're usually at the side of your bike getting stuff. So yeah, I've been seeing more manufacturers just todo bukas na yung kanya. So maluwag siya. Easy to just reach in. Another thing that is the best in the market, ang iCube is the one with the longest seat. Meaning you can comfortably have your pillion na hindi kayo nagsisiksikan, di ba? So ito yung pinakamahabang seat na meron tayo sa segment na ito. So TVS is the best there. And in terms of quality and, you know, comfort and lambot ng foam, siya ay sobrang komportable. Para kang nakaupo sa sofa. Yeah, very plush ang ating seat dito. Pati para sa pillion. Sarap sa puwet. For our signal lights, there you go. For our headlights, bright, no bright, bright, no bright, bright, no bright. Another feature na okay dito, meron tayong handbrake. So pag ikaw ay nasa incline at naka-side stand at natatakot ka na baka rumolyo, meron tayong handbrake. To activate it, it will be like this. Press, lock. There you go. And to unlock, just press the lever again. Okay ka na. Good. Taking a look at our quality, ito po ay na-custom na in terms of the decals. This is done by Decal Republic. They've been around in the business for quite some time as well. Kilala na rin sila. This is not the normal look of the iCube S. But nevertheless, ganda gawa nila actually. Diba? Maganda yung diskarte. And I think they got this design from this. Meron tayong stock holes dito. They played on that and expanded the squares over there.
So, yan. In terms of quality, at 4,000 plus kilometers, I'd say, I know there is that feeling of nagamit na siya, but hindi na siya pakiramdam na bagong-bago yung, alam mo yung labas ng kasa na pakiramdam ng motor. So, may pakiramdam siya na gamit na, pero mabago-bago pa rin yung pakiramdam. As it is supposed to be naman at only 4,000 kilometers, which is good news, right? Meron po tayong disc brake sa harap, tapos sa likod meron tayong drum. The wheel size, we are running 12s. Yung size sa harap tsaka sa likod pareho lang yung laki. So for the brand of tires, ang nababasa ko dito ay TVS. So meron silang sariling gulong. So this is going to be my first time to experience this type of tires. So far naman sa mga ride ko, okay naman siya. But I haven't put it to the paces na talagang heavy on the corners. So maybe if we do have more time with the Scoot, we can do that. But so far, daily riding sa city, okay naman yung gulong natin. So parking assist, which is also really cool, pwede kang mag-reverse. To get into parking assist mode, press mo ito, tsaka yung brake ulit, just how you started it. So meron kang forward, mabagal lang siya, just to help you, nudge your way out of your parking space, or if you're in a incline or whatnot and kailangan mo umatras, yan, pipindutin mo lang siya ulit, reverse ka na. At may sound so that you know na umaatras ka. There is a lot to like dito sa iQube. This offering from TVS represents the possibilities in the future of the brand. Presyo na ngayon ay nasa 155,000 pesos at dyan pa lang kumpara sa mga alok ng iba, yan ay yung sinasabi ko na yung presyo nagsisimula na siya na maghilaan pababa. Dumadami na sila eh. TVS is a solid brand and very reputable. Matibay ang mga gawa nila at ang alok nila sa larangan ng EVs, itong iQube na ito, maayos. Still, walang perpektong motor. Ang wishlist ko dito for improvement is more safety features like ABS. Madagdag lang nila yan, sobrang solves na ito. You can see more of the new offerings of TVS in the upcoming Makinamoto Expo happening on April 4, 5, and 6 at the SMX Convention Center in Manila. It is the biggest moto event in the country. Kita-kita po tayo dyan lahat. This is Sir Stack for Makinamoto Features. Ciao!